Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mo pag-uusapan ang tungkol dito kay Changpeng Zhao. Ayan, or ZZ. Siya po, sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, ay siya po ang dating CEO ng Binance at siya na rin po ang founder ng Binance. At yan, siya po ay mag-uumpisa na po siyang makukulong. Ayan, at siya po ay makukulong ng 4 na buwan dito dito sa California. Ayan. At bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya. Changpeng Zhao, the former CEO of Binance, has begun a 4-month prison sentence at the Federal Correctional Institution in Lompoc, California. Ayan na nga. Siya, gaya ng sinabi ko kanina, ay siya po ang dating CEO ng Binance at syempre siya na rin ang founder nitong si Binance. Ay nag-umpisa na po siyang makulong. Ayan, para 4 na buwan yung kanyang pagkakakulong dito po sa Federal Correctional Institution sa Lompoc, California. Ayan, at least 4 lamang po na buwan yan. Ayan, kung 4 na taon yan ay syempre matagal-tagal po yan. Kaya at least parang pahinga na rin po niya yan, 4 na buwan. Ayan, Changpeng Zhao's legal battle. Ayan, dito po kasi nag-umpisa lahat yan. Zhao received a 4-month prison term after pleading guilty to charges of enabling money laundering at his crypto exchange. Yan po yung kanyang parang kasalanan dito. Gamit ang Binance ay, ayan, siya ay may linabag na anti-money laundering. Ayan, nagamit po kasi yung kanyang exchange sa pag-laundering ng pera. This sentence was significantly shorter than the 3 years federal prosecutors sought. Ayan, yung mga prosecutor ay gusto po nila ay makulong po siya ng mas mahaba na period or panahon at hindi lamang dapat 4 months or 4 na buwan. Sabi dito ay the defense requested 5 months of probation while guidelines recommended 12 to 18 months in prison. Ayan. Pero parang hindi po nasunod. Ayan, ginawa na lamang po nilang 4-month prison term. I'm sorry, ayan, ito po yung at least nagsusorry naman po itong si Ginoong Changpeng Zhao. I'm sorry, I believe the first step in taking responsibility is to fully recognize the mistake. Here, I failed to implement an adequate anti-money laundering program. I recognize now the seriousness of that mistake. Ayan. Siya ay humihingi ng patawad sapagkat yan, responsibility po niya kasi bilang CEO at bilang nagmamay-ari kay Binance. Maski hindi siya ang may gawa sa anti-money laundering, pero ginamit po ito ng iba. Yan, maski ibang yung mga users ang gumamit sa kanyang platform para mag-anti-money laundering, ay malaki pa rin yung kanyang kasalanan. Kasi siya ang nagmamay-ari nito at siya ang CEO at siya po ang may trabaho nito or siya ang may responsibilidad dito na para ma-prevent ang anti-money laundering. Kaya yan po yung kanyang kasalanan dito. Kaya ayan, na ayon sa kanya ay dito raw po niya na-realize na ganito kalala ang pagkakamali na kanyang ginawa. Kaya yan po ang kanyang sinabi sa korte. In addition to the prison sentence, ZZ has agreed to pay $50 million fine, a modest amount compared to his reported net of approximately $33 billion. He also resigned as the Binance CEO. Despite stepping down, Zhao still holds a controlling stake. Ayan. Maliban po sa pagkakakulong, itong si Ginoong Changpeng Zhao ay pumayag na rin po siya na magbayad ng $50 million na multa. Ayan, at maliit daw po yan as compared sa kanyang net worth na umaabot po ng $33 billion. Tsaka maliban po dyan ay matagal na po siyang nag-resign. Nung kinasuhan pa siya at siya ay inamin niya na siya ay nagkamali, ay dyan na po siya nag-resign at pinalitan na po ng bagong CEO. At maliban po rito ay meron po siyang stake, nananatiling meron po siyang
holdings na stake. Kasi syempre siya ang founder ng Binance, kaya dapat lamang na talagang meron siyang stake dyan. Ayan, yan po ang tungkol kay Ginoong Changping Zhao. Ayan, ang ating nakilala. Ayan, nakilala po natin siya sa pamamagitan ni Binance. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.